So, welcome again sa ating online church, no, sa ating Podcast Church. Welcome home. In here, we love God and love His people. We win the lost and disciple them. Okay, we don't just invite people to the Lord, we also bring back the best in every people's lives according to God's plan and will in their lives. Alright, so welcome. Gisingin mo rin yung sarili mo. Kung inaantok ka pa, huwag kang umiga, please. And by the way, we have problem in our Facebook Live. So we are transitioning into our YouTube Live right now. Sa mga wala dito at naghahanap ng Facebook link natin, wala po. No? Sadly, yung mga nanay, I don't know kung meron silang YouTube account. Kung makapanood po sila, sorry. No? But we're gonna be uploading this into our Facebook page. Apparently, itong sa Zoom, wala yung page, group na lang. So, we might want to create a group again. Yes, today's topic, I wanna call it Blessing in Disguise. Blessing in Disguise. Nagtatagong blessing. Amen. So why don't you pray with me? Let's pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful day that you have prepared, Lord God, for us to consume, for us, Lord God, to take responsibility with Panginoon. Maraming salamat. Thank you for your presence. We invite your presence in this place. Even, Lord God, online, I know, Lord God, you are more powerful than we could ever imagine. You can also minister to us, Lord God. Even we are just watching on our phones or laptops or TVs. We invite your presence, Holy Spirit. Come to us today, change our heart. Override this preparation that we make for this topic. And Lord, may this topic be transformation to everyone, including me. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alright, Mark chapter 6. No, pero bago tayo pumunta ron, is the wind of life seems against you. No, nakaranas ka na ba na yung parang lahat na lang parang against sa'yo. No, hindi tao, hindi hayop. Circumstances maybe. Nag-apply ka ng work, hindi ka natatanggap, yung mga ganyan. No, yung kliyente mo o yung customer mo ng business mo parang ayaw bumili, no? Ayaw kumuha. Sa work, hindi ka na promote, yung mga ganun bagay, parang, Lord, why is this happening to me? Especially kapag tayo ay faithful kay God, we tend to ask questions like that, which is very, very normal for us people. Even I, nagtatanong din ako ng mga ganun, yung mga pagkakataon na nagtatanong ko sa Panginoon, Lord, why is this happening to me, to my family, to my finances, to my business, etc., etc., my work. Okay, so lahat tayo dumating sa point na buhay natin na napatanong, Panginoon, why is this? No, hindi naman ako ganun kasama, yung mga ganyan. Nagsisimba naman ako. Gumagawa naman ako ng mabuti. Mas marami yung ginagawa kong mabuti kaysa sa masama. Nagagawa kong mabuti, 10. Ginagawa kong masama, 9 lang. Yung mga ganun, no? So, is the wind of life seems against you? Or maybe people, they're against you. Pwede din kasi yun. No, but we are not limiting into that. Mga people lang yung against you. Marami rin, merong mga circumstances. Okay? So let's go in Mark chapter 6. Let's read through kung ano yung mga naranasan ng mga difficult disciples ni Jesus. No? And yung kakatapos lang magpakain ng Panginoon ng 5,000 people, no, not technically 5,000 people, 5,000 men, not including men, not including women and children. So if you include 1 women, so that's 10,000 na. Jesus feeds the 10,000. No? At kapag nag-include ka pa ng bata, that's technically 15,000. Imagine, no? But the book of Mark and Matthew only counted men. Kasi normally, lalaki lang naman talaga yung matakaw. Amen? So, kung may kilala ka babaeng matakaw, mabibilang siya dito. Okay? So, Jesus feeds the 5,000 and then after that, ito yung nangyari. Okay? So,
In verse 45, sabi dyan, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida while he dismissed the crowd. So sabi ng Panginoon, andar na kayo, punta kayo doon. Pupuntahan tayo, punta na kayo, dismiss ko lang yung mga tao. So yun nangyari. Verse 46, after leaving them, he went up on a mountainside to pray. So after mapauwi yung mga tao, busog na, umakyat sa mountains, Lord, nagdasal mo na siya. Maybe the whole night of that day. Right? Sabi dito sa verse 47, later that night, the boat was in the middle of the lake and he was alone on land. So, nung gabi na, yung mga disciple nasa gitna na ng ang Tagalog ng lake? Lawa. Okay, lawa. And si Jesus nandun sa nasa lupa, syempre kasi naiwan nga siya. Verse 48, minsan iisip natin, Lord, ba't ganun? Ba't iniwan mo kami? Yan. Verse 48, he saw the disciples straining at the oars. Ano yung straining? Talaga, alam niyo yung Dragon Philippines, yung nagro-row ng boat. Nagkakaya. Right? Pagod na pagod yung mga disciple, nakikita niya. No? Kasi, the wind, because the wind was against them. So, yung mga yung mga disciples, row ng boat nila. Kasi nilalabaanan nila yung hangin against them. May gusto silang puntahan, pero yung hangin, ibinabalik sila sa pinanggalingan nila. No, meron ka na bang ganung experience? No? Business mo, grabe yung pag-strain mo, pag-hato, todo, di ba? Marketing, etc. Di ba? Bukas na maaga, sarado ng late, ang lupit ng commitment sa business. Pero bumabalik yung kita mo, yung income, pababa, imbis na pasulong, pababa. Ito yung goal natin ng 2023. Okay, tapos na yung January ngayon. Para ibinabalik ka. Ibinabalik ka ng hangin. No, sa 2023 mo, di ba? Parang minsan naranasan mo yun, 2022, no? Na parang grabe, ito na. Ito yung goal. Ang problema, ibinabalik ka. Grabe, maliit na namin income, zero na naman yung kita, lalago pa kaya yung negosyo nito. Pagdating naman sa trabaho, sipag, aga pumasok, may umuwi, overtime. No, kapag hindi nag-leave, hindi nag-sick leave, may sakit mo pasok. Pero hindi na po-promote, binabalik ka sa, alam mo yun, may ganun na. I also have that fear of experience in my career. Na parang kahit kano mo sipagan, ibinabalik ka eh. And the most common right now, alam niyo yung pinaka-common na problema ngayon? Yung babahon ka, bumabalik ka sa kama. Bumabalik ka sa pagkatulog. Ang dami niya, no? Nagliligaw ka, binabasad ka, bumabalik ka sa pagiging single. No, kayo na, nag-break pa, ikakasal na, nag-break pa, kasi nagka-problema sa tawag doon, dokumento yun. No, yung parang prenup, nagka-problema sa prenup. Okay? Grabe, no? Nagkaanak na, nag-iwalay pa, ang dami niya, ibinabalik tayo. Sa ayaw nating lugar na, alam mo yung, merong part sa buhay natin na, Lord, gusto ko makaalis dito sa ganitong sitwasyon. Gusto ko, Lord, hindi na ako dito next year. Gusto ko, Lord, by this time, hindi na ako, kinasal na ako, single na ako, may investment na ako, may bahay na ako, may kotse na ako, meron na ako 5 anak, ganito na yung financial status ko, yung business, ganito na yung business ko, meron na akong ganitong investment, meron na ako. Ang dami natin ganun. And apparently, wala. Di ba, Nard? Ba't ganun? No? Bakit wala? I mean, hindi yung puro. Kasi nga yung wind is against you. Kahit gaano mo laksan yung pag-row mo ng boat, pag-strain mo, kung yung hangin, kasi hangin dapat yung, normally hangin yung magdaan nila doon sa destination mo.
Minsan ang problema tayo din, yung sail natin hindi nakaset. It's how, sabi nga nila, it's not the wind, but it's how you set your sail. Pero minsan may mga times sa buhay natin, nakaset naman yung sail natin right? Nakafocus naman tayo pero bakit ganun? Imbes na palusong pa ako. Ako pag-usap ako sa isang seaman, sabi niya sa akin, sabi ko, bro, yung alon, malaki ba talaga? Sabi niya kasi laki nga ng building coach Kala mo tatabon sa mismong barko. Sabi ko, grabe, may ganun palang alon kasi laki ng building. Imagine. Samantalang nung tawag dito, nag-island hopping ka, may liit na alon pala, masusuwak ka na. Yung seasickness na tinatawag, gumagalaw yung lamesa, kumakain ka, gumagalaw yung mga pagkain mo, no? So, yeah, what again is, meron pa daw yung hangin na malakas. Sabi niya, kami nga, so Joey, kapag bumabiyahe kami, minsan paurong yung andar ng barko. Yung makina namin, pasulo yung andar, pero yung alon at yung hangin pabalik. So, madi-delay yung delivery namin dun sa dadaungan namin na kontinente. So, meron din palang ganun. Paurong. Yung andar ng barko, yung buong lakas ng makina niya, pasulong yung andar, yung force, pero pabalik. Lalo daw kapag may bagyo at malakas na hangin. Grabe. Pero sabi dito, shortly before dawn, he went out to them. So gabi pa, nakita ni Jesus. Paano? Before we continue, paano nakita ni Jesus itong mga disciple? Gabi. Nasa bundok si Jesus, nasa lake yung mga disciples, hinahangin. Gabi, before dawn ibig sabihin midnight or madaling araw po nangyari. Paano nakita ni Jesus sa kanyang anyong tao na mayroong nagkakagulong mga disciples dun sa lake? Is it possible na hindi lang propeta talaga si Jesus, na God talaga siya? Nung araw, walang poste ng kuryente, walang flashlight. Kapag may gasera ka dun sa boat mo, mamamatay yun, malakas yung hangin Yung boat nga, hinahangin yung apoy ng gasera. Ibig sabihin, madilim. But how could Jesus know? Diba? Sabi to, shortly before dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them. Sabi ni Jesus, nakita niya, nahihirapan sila. Puntahan ko na. Hindi lang niya chinir yung mga disciples. Hindi niya sinabing, guys, kaya niya yan. Hindi. God Himself walked on water, made a miracle for you to see, for Him to rescue you. Sabi dito, verse 49, but when they saw Him walking on the lake, they thought He was a ghost. They thought He was a ghost. Napagkamalang pangkulto. Pero sino naman, no? Even if you are a disciple of Jesus Christ, minsan sa atin, di ba kapag mayroong mga multo, minumultong tao, no? Sa mundong to, narinig ko yung kwento nila Yung lolo ko, binisita ako gabi. Kasi nakita niya, na lolo kasi niya yun. Itsura talaga ng lolo niya, although talagang multo, no? Demons meron. Gagayahin yung natin, mahal sa buhay para malito tayo. Anyways, deceiver kasi ng devil, liar, no? Walang multo, guys. Demons meron. Okay? So, sino dito naka-experience ng ganun? No? Yung lolo mo, no? Magsisummer na nadapa. Yung lolo mo, nakita mo sa panaginip, minulto ka, kita mo, yung basta kilala mo namatay. So, ito yung naiisip ng mga disciple dito na kamukha ni Jesus yung... Kahit na alam mo yun, si Jesus,
naglalakad sa tubig. Hindi ka pa nakita ng tao naglalakad sa tubig eh. Ako never pa ako nakakita nun unless nakita ko yung chakra ni Naruto gumana sa tubig. Yung mga ninja, mga anime. So, saan kinopya ng Naruto yun? Kay Jesus. Diba? Yung chakra, diba? Naglalakad si Jesus. Siyempre, akalain mo si Jesus yun. And si Jesus nandun sa iniwan namin sa sa mundo. Nandito siya, hindi yan si Jesus. Multo. Diba? Lumulutang eh. Ito nangyari, they cried out. Umiyak sila. Sino dito may kalalakad na itong tao? Ang unang response niya sa problema, cry. May problema, iyak ka agad. Walang pabayad ng... Diba? Mga ganyan. May sakit na naman, walang pabayad ng kuryente. Ano ba? Hindi na hindi na tayo nakahon, yung business natin, wala ng pag-asa. Yung ay iyak ka agad. Hindi pa Kaya nga, in conquest, ang gusto natin, the first response is prayer. Magdasal ka, dapat natin. Hindi yung unang response, iyak ka agad. Right? Verse 50, no? Yung mga disciples ni Jesus. Verse 50, because they all saw him and were terrified. Natakot. Immediately, he spoke to them and said, take courage, it is I, don't be afraid. Sabi ng Panginoon sa kanila, hoy, tumigil kayo ha. Ako to. Ha? Ako to. Kaya matakot. Kasi alam ng Panginoon na takot din tayo. Alam ng Panginoon na takot tayo. Ang problema, hindi na rin ma-recognize na si Jesus yun, na si God yun. Ang question ito, na-recognize mo ba si Jesus o hindi? Na-recognize mo ba na si Jesus yung kumikilos sa mga tao nag-i-invite sa'yo sa church? Na si Jesus, kasi kung ang isang tao wala ang Panginoon sa kanya, hindi kanya invite sa church eh. Yes or yes? Yung tao nag-i-invite sa'yo sa church, si God yung kumikilos sa buhay niya. Kasi ang tao normally, na walang makasalanan tayo eh. Ni wala nga tayong desire for righteousness unless God is in us, the Holy Spirit. Yung tao nag-i-invite din sa simbahan, sawa na rin yung invite ka. Pagod na rin yan. No? Ilan yung pinuntahan mo dun sa hindi mo pinuntahan na invitation mo? 101? Mas maraming hindi. Tama? Eh, ba't di ka nagsasawa? Eh kasi, si Jesus yung at work sa kanya para invite ka. Kasi kung bakit hindi at work sa isang tao, naku, hindi mabuti gagawin yan. Yes or yes? So marami sa ating tao, ang problema, hindi natin ma-recognize. No? Ang ginagawa natin, naghihintay tayo ng sign. Lord, bigyan mo ko ng sign. Pero yung taong binibigay sa'yo ng Lord, no? Para tulungan ka, ini-ignore mo. Kaya nga take courage. Si Lord to. Si Lord to kumakalapit sa'yo. Si Lord yung nag-i-invite sa'yo. Si Lord yung nakikita ka ng hirapan. Huwag kang matakot. The question is, baka naman natatakot ka kasi iwan yung mga kailangan mong iwan. Kalimutan yung kailangan mong kalimutan. Baka natatakot kasi ipapagawa sa'yo ni God kasi baka bumait ka. At pag bumait ka, hindi mo na may enjoy yung dati mong ginagawa. Amen? Ganun kasi pwedeng mangyari sa atin. Take courage. Tapakan mo minsan. Ano yung mga bagay na pwede mong tapakan? Tapakan mo. Iwan yung mga kasalanan. Tapakan mo. Mag-commit kay God this time. Kung matagal ka nang hindi nag-commit sa Panginoon. So, pasimba-simba lang pa. Atin na rin commitment talaga. Lord, I will also invite people. I will also bring people to you. Invite them in Bible studies. Help them to become your true disciples. And they will grow in the knowledge of you.
Minsan alam niyo kung bakit tayo takot? Kasi takot tayo sa responsibilidad. Yes? Takot tayo sa responsibilidad na iaatang sa atin. Hindi natin alam na yung responsibilidad na yun ay yung magdadala sa atin para mas maging mabait at mag-grow sa Panginoon. Sino yung mas mag-grow? Kay Lord. Yung laging absent o laging present? Yung laging present. Sino yung mas mag-grow kay God? Yung laging present o yung laging umaten para Bible study? Or Sunday service lang? Siyempre yung umaten ng Sunday service at Bible study. Sino yung mas mag-grow? Yung umaten ng Bible study at Sunday service? Or yung umaten ng Sunday service, Bible study at nag-devotion pa araw-araw ng Bible reading? Siyempre yung gumagawa ng tatlo. Sino yung mas mag-grow? Yung umaaten o yung nagli-lead? Akala nyo sa mga nagli-lead, grown-ups na, kaya sila nagli-lead? Hindi. Nag-grow lalo sila dahil nag-lead sila. Sino yung mas nagiging kawangis ng Panginoon at lalong-lalong bumabait? Yung gumagawa ng pinapagawa ng Panginoon Diyos. Marami sa atin, mga kapatid, hindi na dumating sa next level eh. Pa-attend lang eh. Uma-attend lang. Walang masama dun ha. Pero yung kung uma-attend ka lang ng mga ilang taon na, sayang, habang bata ka pa sana, leader ka na eh. Pero sinasabi natin madalas, bata pa ako, hindi mo na ako mag-lead. Kailan pag matanda ka na, hindi lalo na mahihirapan ka na. Kung nagkaanak ka, mas mahirap yun. Kung nagka-apo ka, nagka-work ka, estudyante ka, mas mahirap. Kaya nga ngayon pa lang, take courage. Alam ng Panginoon na naiilang ka, mag-lead. Alam ng Panginoon yan, naiilang ka mag-lead. Responsibilidad, nakapagod, dagdag sa gawain, dati ko na ginagawa, dagdag ko pa sa task ko. Of course, God knows that. Pero ang sinasabi niya sa iyo ngayon, take courage. Kaya mo yan. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan, huwag kang umuisip hindi mo kaya. Payagan mo lang ang Panginoon na gawin niya through you gusto niyang gawin. Magpagamit ka lang, yan ibig sabihin. Baka kasi iniisip mo, lakas mo yung gagamitin mo, hindi ka mananalo pag gano'n. Right? Huwag kang matakot, no? Verse 51. Then he climbed into the boat with them. The wind died down. And the wind died down. Ang nangyari sa hangin? Namatay. Kailan? Nung nandun na si Jesus. Nung nandun na si Jesus. They were completely amazed. Verse 52. For they had not understood about the loaves. Their hearts were hard. Hindi nila nag-gets na kayang gawin yun ng Panginoon sa kanila. Kasi kakagawa lang niya yung Jesus feast to 5,000. Hindi sila makapaniwala. Talaga ba si Jesus kayang maglakad sa tubig? Eh, kahapon nga eh. Kahapon lang guys, pinakain niya 5,000 people using what? 5 fish, 5 loaves, 2 fish. Minsan sa buhay natin, no, yung miracle ng Panginoon doon sa tuition mo na nag-aaral ka, hindi mo na maisip na miracle ngayon kayang gawin sa business mo sa career mo. Akala mo limitado lang yung power ng Panginoon nung estudyante ka pa. Akala mo limitado lang yung power ng Panginoon nung bago ka magkasala ng big time, you're leading great people. Kaso nagkasala ka, nagkamali ka, nawala yung people, hindi mo maisip na God can do it again. God can do it of course again and again and again because He is powerful. Not unless we are not willing for Him to produce us. Tara yung disciple to Alam nyo, I have in my devotion na sinasabi ng Panginoon, you have such great faith dun sa babaeng na dinudugo ng 12 years. Nabasa niyo yun? Faith of the centurion. Nabasa niyo? Sabi niya sa centurion, you have such great faith. Pero alam niyo kung ano sinasabi ng Panginoon sa mga disciple niya? O you of little faith. Mas may faith pa yung hindi disciple sa disciple ko. Ano mas gusto mo? Disciple o hindi? Yun na lang sa hindi, di ba? Doon sa disciple dapat, naiintindihan ng Panginoon na yung faith mo tsaka faith ko is maliit. Galing ng Lord, no? Eh bakit kuya pinipili ni Lord yung mahina yung faith compared dun sa malakas yung faith?
Bakit ang tinawag ni Lord yung mahina yung faith, hindi niya tinawag yung centurion na malakas yung faith? Naisip niyo na yun? O hindi pa? Ngayon pala naisip. Bakit kaya, no? Naisip mo yun, Lord? Ba't yung disciple ni God? Parang si Adrian, mahina yung faith. Parang si Joey, mahina yung faith. Parang si Bernal. Parang si CM, parang si Owen, parang tayo. Ibig ko sabihin, ang hihina ng faith natin, pero tinawag tayo. Ang tawag doon, God's favor. God's favor. Natawag ka ni God kasi gusto ka niya, kasi mahal ka niya. Hindi nakadepende sa faith mo. Yung faith mo, tuturuan ka na lang niyang palakihin niya. Ang maganda sa 12 disciples, sa 11, by the way, nag-grow yung faith nila. Si Judas lang yung nawala. Sayang si Judas, right? Ilang kasalanan ni Judas? Isa. Anong kasalanan ni Judas? Pinagkalulo niya si Jesus. Anong kasalanan ni Peter? Tatlo. Diba? Dininay ni Judas si Jesus. Isa. Dininay ni Peter si Judas and si Jesus. Tatlo. Si Peter nag-sorry. Si Judas nagpakamatay. Ilang kasalanan ni Judas? Isa. Ilang kasalanan ni Peter? Tatlo. Si Peter, naging disciple pa rin. Si Judas, hindi. Kaya wala yan sa dami ng nakaraang kasalanan. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, baka kaya ako naglilid dito sa inyo kasi ako yung pinakamakasalanan sa atin. Kasi yung nagmamahal sa Panginoon is yung marami nagawang mali. Hindi ko sinasabi na damihan yung kasalanan nyo. Andito na tayo, una. Diba? Sana dati nyo po dinamihan. Nung hindi mo pa kilala si Jesus. Okay? Ngayon, huwag mo dadamihan. No? Pahama kayo. Iba. No? Gusto mong balikan ka ng 7 demonyo. Yung pinag-gusto mo natin last time. Wala. Legion sila sa'yo. Okay? Verse 52. For they had not understood. Hindi nila na-gets. Parang tayo. Hindi pa natin mag-gets. Okay? 3 points. Jesus knows. Number 1, the wind is against you. Alam ng Panginoon na sa buhay natin, alam ni Jesus na may kumakalaban din sa atin. Of course, the enemy. No? I-distract ka ng mga bagay-bagay bago mag-encounter. Right? Next is you are doing your best. Alam ng Panginoon na ginagawa mo yung best mo para mo-overcome yung temptation na nasa harap mo, para mo-overcome yung mga challenges mo sa buhay, para nakikita ng Panginoon na gusto mo siyang sundan. Nakikita ng Panginoon na yung inutos niya sa'yo, sinusunod mo. Kaya nga nag-grow yung mga disciple eh. Inutos ng Panginoon, punta tayo doon kahit mahirap, kahit mahangin, let's go. Okay? God is all-knowing, mga kapatid. He knows everything. Kaya kasi nasabi ko kanina, nangyayari ito ng madaling araw or midnight, pero nakikita ng Panginoon yung nangyayari kahit wala pang flashlight naman. Kahit wala pang mga ilaw naman. God knows you are doing your best. Continue, mga kapatid, continue to show your best to Jesus. At least nakikita niya na nilalabanan mo, nakikita niya na gusto mo ipanalo yung Christian life. Hindi ako gumigive up. Number 3 is this. You need this help. He knows. Jesus knows you need this help. O kailangan nila ng tulong. Pupunta mo sila. Hindi tayo ang pumunta sa Panginoon. Tayo yung pinuntahan ng Panginoon. Tayo ang pinuntahan ng Panginoon Diyos. Right? Next, when Jesus was not in the boat, the wind was against them. But when Jesus is in the boat, the wind died. Nung wala si Jesus, gusto ipakita ng Panginoon sa mga disciples na ano yung pag di nyo kasama, mahirapan kayo. Ang question is, kasama ba natin ang Panginoon? Kasama ba natin ang Panginoon sa conquest? Kasi kung hindi natin kasama ang Panginoon sa conquest, alis na lang tayo lahat dito. Even I know, Lord,
Sabi ko, if you're, yung prayer ni Moses, dun sa Exodus, Lord, if you are really pleased with me, sabi niya, that's also my devotion. Lord, kung wala ka, hindi namin to gagawin. Hindi na namin to gagawin. Pero hanggat, Lord, you're with us, we will do this. Ang tanong eto, is God in your boat? Or takot ka, napapuntahin siya sa buhay mo? Hindi naman talaga tayo takot sa Panginoon. Dahil makapangyarihan siya. Takot tayo kasi kapag pumunta sa atin, hindi natin magagawa yung gusto natin gawin. Yes or yes. Is that amen? Sino ito magsasabi amen yun? Kasi di mo na magagawa yung gusto mong gawin ng mga mali kapag pinapasok mo si Lord sa buhay, si Jesus. Pero doon titigil yung mga bagyo sa buhay mo na against lagi sa'yo. Makakausad ka. Alam nyo, ang devil ngayon matalino rin naman talaga. Hindi kanya atakihin mostly sa mga area ng buhay mo na hindi halatang hindi ka blessed. For example, hindi niya atakihin yung finances mo, pakapalakin niya pa yung business mo, etc. etc. Atakihin yung spiritual life mo. Wakawalain niya, uubusin niya yung oras mo para hindi ka makapag-spend ng time sa prayer, devotion, Bible study, Sunday service. And He will not also let you encounter. Kung sa prayer nga araw-araw at sa devotion, Bible reading araw-araw, ini-struggle ka na niya eh. Doon pa sa encounter, lalo ka niyang i-struggle doon kasi yun ang pinakamalupit, pinakamalindi sa lahat. Pag hinayaan ng devil na makapunta ka sa encounter, ma-encounter mo si Jesus Christ, katapusan niya na eh. Alam niya yun eh. Katapusan niya na. Ang sasabi dito, no? The wind was, hindi sinasabi ng Panginoon dito na mawawala ng hangin. Kasi pag nung dumating si Jesus sa barko, no, humina yung hangin, nag-died down. Hindi na siya bumabagyo. Pero may hangin pa rin. Kasi ang hangin, kailangan niya para makarating ka dun sa sa pupuntahan mo. Kasi yung sail mo, isiset mo lang naman. Okay? At yung hangin, kailangan ng ilong natin. Kailangan ng ilong ng mga disciples. Meron pa rin hangin. Pero hindi na binabagyo. Ibig sabihin, yung hangin, hindi mo na napapansin. Meron, pero hindi mo napapansin kasi bakit? Ang focus mo si Jesus na nandun na eh. So, dapat yung ano natin, ang goal natin, ang kagustuhan natin, thank you Lord, you are here. Hindi yung sayang Lord, you are here. Hindi mo magagawa yung mga gusto ko. Alam mo bakit maraming tao on and off sa Bible study? Alam niyo kung bakit? Kasi meron silang gustong gawin na iba. Hindi nila matuloy-tuloy yung gawain ng Panginoon, yung gustong ipagawa ng Panginoon sa buhay nila. Kasi meron silang ibang gustong ginagawa eh. Ako, ang dami kong gustong gawin din naman sa totoo lang, to be honest with you. Kaya lang, ang Panginoon may pinapagawa sa akin. Kaya nga alam nyo mga kapatid, it's just yung carrying our cross. Kasama dun yung mga bagay na gusto natin para sa sarili natin, para sa family natin siguro. Pero alam nyo yung Jeremiah 20:11, hindi lang siya superficial na usong verse, nagasgas na hindi porket gasgas, wala ng power. Kasi minsan sa atin, John 3:16, may power pa ba sa'yo? Romans 6:23, may power pa ba sa'yo? Jeremiah 20:11, Jeremiah 1:5, 1 John 1:9, John 1:12, may power pa ba sa'yo yung mga verse na yun? O sikat na kasi sila? Memory word mo sila matagal na. Tapos porket gasgas na, wala ng power. Hindi ganun yun. Tira nyo for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Tingin mo ba ang Panginoon ipapa-active ka na sa church para malugi yung business mo? Para ma-out of career ka?
para maghirap ka at hindi yumaman pati yung family mo. Tingin mo gano'n yung gusto ni God? Ang cheap naman ng ganda kilala mo kung gano'n. Alam mo ba't mo naiisip yun? Sinabi ng demon sa'yo yun. Sinabi ng kalaban. Kasi hindi siya voice ng Holy Spirit. Dapat alam mo yung difference between the voice of the enemy and the voice of the Holy Spirit. Kapag nagkamali ang tao sa harapan mo, lalong-lalo na yung mga tao sa Bible study, kapwa mo Kristiyano, lalo pag leader sa church, at narinig mo sa tenga mo, umalis ka na dyan, masama silang lahat. Sino nagsabi nun? Si Holy Spirit kaya? Ano kaya sabihin ng Holy Spirit? Baksad ka na. Ganun ba yun? O siya yung devil? Ano sabihin ng Holy Spirit? Ipag-pray mo sila. Pray for them. Rebuke them. Yes. Of course, sabihin ng Holy Spirit, rebuke mo sila. Mali sila eh. And pray for them. But don't judge them. And don't fight and slander against them. Yung slander hindi yan galing kay Lord, galing sa enemy. Lagi mong isipin, no? Right? Ang tanong is, kasama mo ba ito? Is Jesus in your boat? Ano yung boat in this symbol, in this passage? It is your life. Sikat gusto kang tulungan. Kaya lang gusto mo ba siyang papasukan sa buhay mo o hindi? Kasi pag pinapasok ko sa buhay ko, soon mag-Sunday service na ako every Sunday, layo pa naman. Pamasahe, gas, parking. Higising ako ng maaga, imbis na nanood ako ng Netflix every Saturday night yung Netflix namin, upuwet ako, gusto ng maaga. Snack time namin yun, coffee night namin yun. Ang pinakapuyatan sa buong linggo, Saturday night, tapos umaga Sunday, wag na. Diba? Hindi mo naman, hindi ka nagpupuyat ng Saturday, kung paano na yan, sira na yung pamilya mo pag nag-Sunday service ka. Ang galing ng devil, no? Hindi halata eh. Sabi mo ng Bible, sabi mo ng Panginoon, wag ka mag-Netflix. Hindi naman. Hindi naman eh. Right? Pero si devil, ina-accuse niya yung Lord na dapat di ka nag-enjoy. Hindi na magkaroon si God. Right? Is God in your book? Is God in your life? Alam mo, pag nakita ka ng mga Kristiyano na nalugi yung negosyo, umunlad yung negosyo, masaya. Na-promote, hindi na-promote, masaya. May sakit, walang sakit, masaya. Mayaman, hindi pa mayaman, masaya. Healthy or hindi, masarap yung kinain o hindi, masaya. Kasi bakit? Kasi Kristiyano siya eh. Bakit siya Kristiyano? Kasi si God nasa kanya, nasa buhay niya, nasa life niya. Ba't siya masaya? Because the joy of the Lord is His strength. Namatayan, masaya. Alam nyo, anong pinakamasakit sa lahat? Yung mamatayan ka. Yes or yes? Malugi negosyo mo, okay lang eh. Malugi business mo, malugi yung investment mo. Mawala ka ng trabaho, okay lang. Pero yung mamatayan ka, you cannot help but to cry. You cannot help but to grieve. Eh bakit masaya? Bakit joyful? Because God is with that person. Marami kang makikita dyan kapag nagkaroon ng challenges sa buhay, nagkasakit, namatayan, nawala ng trabaho, maraming challenges sa buhay. Kakalimutan niya ng responsibility niya kay God. Yung calling ng Panginoon sa buhay niya, isasantabi niya muna. Which is tao lang tayo eh. Lord, baka naman pwede mong pahinga. Pagod ako. Nabusa kami ng pera. May sakit yung family member ko. Namatay yung kamag-anak ko. Baka naman pwede mong pahinga. Baka naman pwede hindi mo na mag-prepare. Is Jesus in your boat? The challenge is this. Kung wala sa boat mo, wala sa buhay mo, can you recognize if it's Jesus? Yung nag-invite sa'yo sa church, si Jesus ba yan o hindi? Ang question is this, yung demonyo ba i-invite ka sa church? Siyempre hindi, right? As easy as that. Ayaw natin ng discomfort eh. Ayaw natin ng disturbance. The biggest problem of most people is they keep on waiting aside from the Lord, but ignore the people that God is sending to help.
Nag-pray ka, Lord, I pray na maiwasan ko na itong ganitong kasalanan. Mag-grow ako sa'yo. Lord, I want to grow to you. I want to know you more. Kailan invite ka sa Sunday service, invite ka sa encounter, you don't go. Why? Because hindi mo ma-recognize si Jesus pala yun. Hindi siya si Kuya Joey, hindi siya si J.An, hindi siya si Bernard, hindi siya si CM, hindi siya si Adrian, hindi siya si Andre. Si Jesus yun ang tatawag sa'yo. Kasi kung si Lord hindi at work sa buhay ko, baka hindi na kita kontakin. Alam mo kung gaano kasakit yung hindi isin yung chat mo or i-unseen. Sinin ka or unseen, masakit yun, right? Ilang beses mo kung ginanon kung nakikinig ka ngayon? Di ba marami? Pero okay lang sa akin. Kasi bakit? Kasi ito sa akin ni God. Sana ganun din kayo. Kung nang-invite na kayo. Masakit sa akin, yes. Given. Totoo ah. Nasaktan ako. Pero para sa akin, masaya ako. Wait, Joey, hindi kita mag-gets. How can you find joy in pain? I don't know. I don't know. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi ng, kung naalala niyo yung nilinis ng Panginoon yung mata, bulag nakakita. Ang sabi niya, hindi ko alam. Ang alam ko lang, bulag ako, ngayon nakakita na ako. Once I was blind, I can't see. But now I see. Hindi ko ma-explain yung joy na meron sa akin because God's joy is my strength. So as we close, no? Tatanong mo naman sa buhay mo ulit to, why is the wind against me? Dati wala akong pera, ngayon marami akong pera, pero ba't walang pinagkaiba? Dati wala akong ipon, maliit sweldo ko. Ngayon, laki sweldo ko, walang ipon, walang pinagkaiba. Dati meron akong utang sa credit card, ngayon meron pa rin. Ba't ganun? Lumaki naman yung sweldo ko. No? Nakakapagtaka, no? Kasi sabi ko sa inyo, mga kapatid, kung yan lang ang pangarap mo umulad sa buhay, maganda naman. Pero kung yan lang, you're too narrow. Ang nipis. Why not? Invite people to God. Kahit isa lang sa loob ng isang linggo. Isa lang sa loob ng isang buwan. And help one person in 1 year, changing that person, transitioning from hell to salvation. Oh my goodness. Isa lang yun ha. Kaya paano kapag dalawa, tatlo? Paano pag 10? Paano pag 1,000? Ano kaya reward mo sa langit? Kuya, hindi ko kailangan ng reward. Si Jesus lang sapat na. Of course. Right? Lastly, as we close, Mark 53. Mark 6:53. Sabi dyan, when they had crossed over, they landed at Gennesaret and anchored there. Verse 54. As soon as they got out of the boat, people recognized Jesus. Buti pa yung mga people na recognize si Jesus, yung mga disciple hindi. Yan kapag minsan sobrang lalim mo na sa Christianity eh. Lalo pag tumutugtog ka, kumakanta ka, nag-preach ka, bilay ka na sa simbahan. Minsan ikaw na hindi sensitive sa voice. Malungkot, no? Dati kapag ka nag-worship, excited pa, alam mo, nang bago ka lang Christian, bago lang tayo, hindi ka na late or kapag late ka na, tumatakbo ka, pagdating mo sa simbahan, pawis na pawis ka. Excited ka sa encounter, excited ka sa youth camp, excited ka sa preaching, sa topic. Pero nangyari nung ang tagal mo na. Hindi na ma-recognize. Amen. Sana, para pa rin tayo yung mga tao na parang first timer, excited. Last verses, 55. They ran throughout the whole region and carried the sick on mats to wherever they heard he was. Bit-bit nila, full-grown people. Ang bigat nun. Wala ambulansya nung araw. Stretcher lang. Buwat-buwat nila. Throughout the region. Nasaan si Jesus, punta tayo. Nasaan si Jesus, punta tayo. Bit-bitin natin itong mga to.
mga bagong Kristiyano to, nagbibitbit ng mga unbeliever na hindi mismo makapunta sa church. Binibitbit kay Jesus. Kaya yung mga disciple, natakot yung kay Jesus kanina, right? Verse 56, and wherever he went, into villages, towns, and or countryside, they praised the sick in the marketplaces. They begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched it were healed. Healed of what? Healed of anxiety, healed of their sickness, healed of their sin. Healed of what? Healed from hell. Healed from an empty life, meaningless life. When they touch God's cloak, they have purpose, they have vision, they have excitement, they have love of God. Hindi na selfish ambition and vain conceit. Kaya naman pala yung kalaban, inaatake yung mga disciple, kasi yung pupuntahan ni Jesus, merong malupit na, merong awakening pala na mangyayari dun, bro. Alam mo kaya ka kinakalaban ng kalaban? Kasi baka magkaroon ng awakening yung mga pupuntahan. Topic summary, no? You will experience strong winds when you are doing God's will. Kasi noon, hindi natin ginagawa yung will ng Panginoon sa buhay natin. Ito, strong wind natin to. Magkaroon ng venue sa church. Hindi ka ba nahihiya kay Joey sa Coffee Project? Hindi. Ba't ako mahihiya? Buti nga, binigyan sila ng Lord ng space sa Star Mall eh. Kay Lord yung mundo eh. Yes or yes? Oh. Diba? Pasalamat nga yung meeting natin, godly meeting, nabibless si Coffee Project. Bumibili rin tayo. Dati kami lang nandito ngayon, may mga kumakain. Hindi ka ba nahihiya ko sa sa Coffee Project? Hindi ko ako mahihiya. Evangelist ko pa siya eh. Diba? Ba't ako mahihiya? Kay God to. Kay God lahat to. Free use. Pero siyempre, bumili tayo, mga kapatita. Huwag naman yung nakigamit ka lang, dinumihan mo lang, alis ka na. So, parang hindi ka Christian. Verse number 2, Jesus knows you need His help so you can arrive in your destination. Hindi ka makakarating dun kung hindi ka pupuntahan ng Panginoon. Yes or yes. Number 3, God will use you and you will see His miracles to many people. Naniniwala ka sa number 3? Kahit may experience mo yung number 1? Yung marami sa atin gusto yung number 3, ayaw duman sa number 1. Strong wind. Ay, ganyan pala. Ayoko na lang. Hindi ka magamit ng Panginoon. As we close, as we end, no? Gusto kong gamitin ng Panginoon mightily. Kung sino ko man nakikinig ngayon. Mightily. Gusto ka ng Panginoon gamitin. Sana, pag may pagkait yun sa Panginoon. Kasi pag pinagkait mo, maghanap siya ng iba. Kasi ang goal ni God, marinig ng lahat ng tao sa mundo yung gospel. Tumulong ka o hindi. Nagets nyo? Narinig nyo yun? Again, everyone, if you're listening online. Ang gusto ng Panginoon, ang goal ng Lord, marinig ng buong tao sa mundo yung gospel, tumulong ka o hindi. Tumulong ako o hindi. Kapag si Kuya Joey tinamad, ayaw na, maghanap na naman sword ng iba. Kasi yung goal ni Lord, salvation for everyone. Gospel for all year. Hindi namatay si Lord para tanggihan lang natin. Are you listening? Hindi namatay si God sa cross para lang tanggihan. Hindi mag-i-stop yung salvation kapag tumanggi ka. God will use someone. Pasalamat tayo, ginagamit tayo. Yes or yes? Yung ganitong kasalanan, makasalanang tao tayo, ang pinatawad, tapos gagamitin, privilege. Pero hindi lang naisip yun. Let's pray together. Manalangin tayo. Let's close our eyes. Heavenly Father, we thank you so much for everything that you have been doing in our life. Sinasama mo pa kayo, Panginoon, sa conquest ng pag-invite, pag-evangelize ng maraming tao. Lord, what a privilege.
Thank you, Lord God, that you have come to our life, to our home, para iligtas kami, Lord God, para hindi na kami, Panginoon, mabalik-balik sa maling kasalanan, maling lugar, maling buhay, maling goal, maling focus, maling ginagawa. Lord, come to our home, come to our life right now. Receive God right now sa buhay mo. Ayaw ka niyang pabalik-balik dyan. Ayaw ka niyang atras-avance lang dyan. Ayaw ka niyang magstay dyan kasi mayroon pinipare ang Panginoon sa'yo na lugar kung saan ka pupunta. At doon mo makikita yung mga miracles niya sa buhay mo. At yung miracles niya sa ibang tao, ma-witness mo rin, gamit ka. Lord, thank you so much. Ayaw namin, Panginoon, nakapokus lang kami sa sarili namin problema, sa sarili namin bayarin, sa sarili namin sakit, sa sarili namin mga challenges sa buhay. Ang gusto namin, Panginoon, yung focus namin is tulungan yung mga taong kakilala ka. Masave sila, masulat yung pangalan nila sa langit katulad ng sa atin, Panginoon. That is the joy of our hearts, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord. We declare, Lord God, healing sa lahat ng may sakit, Lord God, sa lahat ng bata na may sakit sa aming ministry, Lord God. We declare, Lord God, your healing. We cast out all the attacks of the devil. We apply your blood to our kids, Panginoon, to our body, Lord God. We are healed in Jesus' name because the wounds of the Lord Jesus Christ has helped us heal, Panginoon. The power of the name of the Lord Jesus Christ cannot be overcome, Lord God, by the evil one. Lord, maraming salamat. We declare healing, O Lord, sa lahat ng heartbroken right now. In Jesus' name, lahat ng may anxiety, Lord God, sa lahat ng financial challenge, Lord, we declare healing to their finances. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord, maraming salamat. We thank you, Lord, for everything. What a wonderful Sunday service today. In Jesus' mighty name we pray. Amen.